Ang Pi Network ay muling nasa spotlight matapos pong kumpirmahin na ang founder na si Dr. Cheng Jiaofan ay magiging isa sa mga speaker sa prestigyosong Token 2049 event sa bansang Singapore. At ito ay gaganapin sa October 1 to 2, 2025. Kaya yan, ilang araw na lamang po ay magaganap na po ang token event na ito. Isa po ito sa pinakamalaking pagtitipon ng mga crypto industries sa buong mundo na may higit 25,000 attendees, 300 speakers, at saka 500 exhibitors. Ang kanyang talumpati ay isa po sa pinaka-inaabangan lalo na ng higit 60 million Pi community members. Ang tema ng kanyang ang tema po ng kanyang talumpati ay nakatuon sa tunay na gamit ng crypto at blockchain sa lipunan. Hindi lamang bilang speculative tools, kundi bilang mekanismo para sa real-world utility. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan po, ang ating nakikita rito ay isa po sa founder ng Pi Network na si Dr. Cheng Jiaofan. Ngayon, ay ano nga ba ang magiging sentro ng kanyang talumpati? Ipapaliwanag po ni Dr. Fan na ang crypto ay dapat makita bilang higit pa sa liquidity at saka speculation. Ang kanyang talumpati ay may pamagat na crypto's future from liquidity to utility, Web3 pathways to innovation. Yan. At ito po ay magbibigay diin sa kahalagahan ng mass adoption at ang paggawa ng mga totoong applications na magagamit ng karaniwang tao. Kaya ang epekto po nito sa market ay malaking bagay dahil kapag nakita po ng mga investors at regulators na ang Pi Network ay nakatuon sa real utility, mas tataas po ang kumpiyansa ng market or market confidence at posible pong magbigay ito ng upward push sa perception ng Picoin at saka sa global crypto community. Ano naman ang mga Web3 challenges na kanyang tatalakayin? Bibigyan pansin po ni Dr. Fan ang kasalukuyang mga hamon sa Web3 gaya po ng kakulangan ng mass adoption at limitadong real-world use cases. Maraming crypto projects ang nananatili lang sa trading or speculative stage at hindi po umaabot sa punto na nagagamit ito sa pang-araw-araw na buhay. Kapag ma-address po ang mga challenges na ito, posibleng magkaroon ng mas malawak na demand para sa mga crypto na tunay na may gamit. Sa market, ito po ay magdudulot ng mas matatag na presyo at mas mahabang sustainability kumpara sa mga hype-driven tokens. Ngayon ay paano naman po papasok ang AI or Artificial Intelligence at ang blockchain integration? Isa po sa mahalagang bahagi ng kanyang talumpati ay ang papel ng Artificial Intelligence. Ayon po kay Dr. Fan, kasama sa mga dapat resolbahin ay ang mga isyo sa human labor, economic equity, at sustainable role ng human intelligence. Dito po papasok ang paggamit ng AI at decentralized production bilang mga solusyon na pwede pong i-integrate sa blockchain systems. Kung magtagumpay po ang integration na ito, hindi lamang po si Pi Network kundi pati ang buong crypto market ay makikinabang dahil ito ang uri ng innovation na hinahanap ng mga malalaking institution. Sa presyo, ito po ay maaaring magbigay ng long-term bullish sentiment. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang kahalagahan ng identity verification. Binigyang diin po ni Dr. Fan ang identity
identity verification kung saan ay susi para sa tunay na mass adoption. Kung wala pong maayos na sistema ng pagkilala sa mga users, mahihirapan ang blockchain na makakuha ng tiwala mula sa mga regulators at ordinaryong tao. Kaya sa market impact, kapag naging matagumpay po ang Pi Network sa pag-implement ng identity verification, magiging mas credible ang kanilang ecosystem at mas tataas po ang tsansa na gagamitin ito sa global scale. Ito po ay pwedeng magbigay ng lakas sa presyo ni Pi kapag tuluyang naging open network. Ano naman po ang ibig sabihin ng mass adoption para kay Pi Network? Para kay Dr. Fan, ang mass adoption ang ultimate goal ng crypto industry. Hindi sapat na magamit lang ito ng early adopters at saka traders. Kailangang makita po ng ordinaryong tao na may gamit ang crypto sa kanilang pang-araw-araw na buhay, gaya po ng pagbili ng goods at services o paggawa ng remittances. Kung magagamit ito ng Pi Network, ibig sabihin ay mas maraming tao ang gagamit po ng Picoin. Sa market, ito po ay direktang magtutulak ng demand at syempre ay posible pong magdulot ng paglakas ng presyo ni Pi. Ngayon, ay bakit po ba mahalaga ang pagdalo sa Token 2049 event na ito? Ang Token 2049 ay isa po sa pinakamalaking crypto conferences sa buong mundo. Dito, nagtatagpo ang mga malalaking pangalan sa industriya, kasama po ang mga founders, executives, investors, developers, at policy makers. Ang pagiging speaker po ni Dr. Fan ay patunay na seryoso po ang Pi Network na ipakita ang kanilang vision sa global stage. Ang ganito pong uri ng exposure ay may malaking epekto sa market dahil nakikita po ng mga investors na ang Pi Network ay aktibong nakikijoin or nakikisali sa mga major events. Sa ganitong paraan, tumataas po ang credibility ng project at mas nagiging attractive para sa mga bagong investors. Yan, bilang panghuli, ang opinion ko naman tungkol dito ay ang pagdalo ni Dr. Cheng Jiao Fan dito, ayan po siya, sa Token 2049 ay napakalaking milestone para sa Pi Network. Ang kanyang talumpati ay hindi lamang po simpleng speech, kundi isang pagkakataon para ipakita na si Pi ay may seryosong plano para sa real-world adoption at hindi lamang po basta speculative coin. Ang pagbibigay diin po niya sa AI, identity verification, at mass adoption ay malinaw na direksyon kung paano po lalago ang project. Kung magiging matagumpay ang kanyang mensahe at makuha po nito ang atensyon ng mga policy makers at investors, malaki po ang posibilidad na tumaas ang kumpiyansa kay Pi Network. Para sa atin, bilang mga traders at investors, ito po ay magandang sinyales na ang Picoin ay may hinaharap na posibleng maging bahagi ng mainstream financial system. Kaya ang aking masasabi po rito ay dapat tayong maging alerto at patuloy na subaybayan ang mga developments mula sa event na ito dahil maaari itong magbigay ng malakas na spark para kay Pi. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.